guys, may share ako sa inyo. Mayroon tayo dito nga dinadiagnose na sasakyan. Unresponsive yung performance ng makina. So pagka ganyan guys, silipin na ninyo yung camshaft sensor at saka crankshaft sensor, baka madumi. So kagaya nito. So crankshaft sensor to, pakita ko sa inyo. Yan. So unstable yung performance ng makina at parang wala sa timing. So pagka madumi ito, ang performance ng makina ay nag-iiba. So ngayon lilinisan natin to at tatanggalin natin din yung camshaft sensor para malinis. So yan, kung napapansin ninyo, unstable yung makina pagka madumi rin yung camshaft at saka crankshaft sensor. Katulad din to ng TPS at map sensor, mag-iiba yung performance. So sharing is caring lang guys. Tanggalin natin yung camshaft ulit. So ito guys, natanggal rin natin yung isa pang crankshaft sensor nya. Yung kanina pala ay rear crankshaft sensor yun. Ito front crankshaft sensor. So doon to nakakabit sa may reluctor banda, reluctor ring. Yung isa kanina na pinakita natin, doon yun nakakabit sa flywheel. So sa flywheel yun, ito sa reluctor ring. So yan, madumi na siya at basa ng langis. So lilinisan natin to. Nagkukos din to ng rough idle, nagkukos ng unstable performance at walang power yung makina. So ito muna yung tinanggal natin. Kasunod nito ay yung camshaft. So linisan na lang natin to guys at ikabit natin ulit. So yun. So ito guys, mayroon tayong share sa inyo. So this is Autoboyson. So mayroon tayong share about itong TPS sensor. So TPS sensor to guys ng Nissan. Itong sensor na to, TPS sensor. So original pa to guys, yan. Kaso ang problema nito guys ay pag uminit na siya, doon na siya nagmamalfunction, itong TPS na to. So ni-repair natin muna to. Okay naman siya, pero nung tumagal, pagka uminit na, nagluluko na siya. So yan yung problema niya, nagluluko pagka umiinit. So ito guys, kung sira to, hirap paandarin. Tapos pangalawa, walang puwersa yung makina. So ito kasi nagko-control, nagsisend ng signal sa fuel system din niya at sa spark timing niya. So kita ninyo, anim yung anim yung pin out niya. So pagka ganito karami, including na yung fuel system, spark timing niya. So ito, pinalitan natin ng bago yun. So yun guys, sana nakatulong to sa inyo. Hirap andarin, palyado, at walang puwersa. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayo dito nga ginagawang sasakyan na ang issue ay nagbabawas ng langis. So ang langis hindi nagbabawas doon sa valve or nagsusunog ng langis.
kundi dito sa crankshaft. So ito Nissan Serena to. So mapapansin ninyo, tanggal na natin yung cover at saka pulley. So yung langis niya ay may konting tagas sa may oil seal dyan. Tapos may tagas din doon sa taas ng seal sa crankshaft ay sa camshaft. So camshaft seal at saka crankshaft seal. So yan, galing sa taas unti-unting bumababa patungo dito. Tapos may konting leak din dyan, kaya pagka parang marami na siya pagka naipon. So yan, so lilinisin natin muna to hanggang sa malinis at ma-fix natin yung bagong seal. So yan ang dahilan ng pagbawas ng langis sa makina, leaking number 1. So minsan hindi ito napapansin dahil depende rin sa klase ng makina. Ito kasi nakakulong yung timing belt, tapos may gasket, so matagal siyang tumulo sa labas, pero naiimbak dyan sa may crankshaft seal. Yan, so yan lang. So kung may sasakyan kayo na nagbabawas ng langis, pa-check ninyo sa mekaniko ninyo, baka maya naipon lang yung langis doon sa cover ng crankshaft timing belt sa may crankshaft seal. So this is Autoboyson. Maraming salamat. God bless. Sharing is caring. So ito guys, so kung nakakaranas guys yung sasakyan ninyo ng pumupurot-purot ang andar, palyado, nanginginig, or walang hatak, walang power. So ito guys, tingnan ninyo. So yung fuel filter nya, tingnan ninyo, madumi na. So ito yung fuel filter ng sasakyan. Tapos ito yung nakuhang dumi sa filter. Ayan, sobrang dumi. So yan yung nakuha sa filter na dumi. Ayan, yan. Yan yung nakuhang dumi. So yan yung papasok doon sa injector, at minsan masisira yung injector. Ito. So kailangan bantayan ninyo yung filter guys. Ayan, sobrang dumi. Galing yan sa loob ng filter. So hihina kasi yung daloy ng gasolina kung barado rin yung filter, at minsan contaminated yung may bibigay niyang gasolina, madumi. So yan yung galing sa filter. Ito. Ngayon ito yung original na kulay ng gasolina. Ito, hindi dapat ganito ang kulay ng gasolina. Yan. Tapos dahil madumi na yung filter, ito yung nakuha nating dumi sa filter, so dapat malinis din yung injector. So ito, bumili tayo ng injector cleaner. So yung specification nito guys, application ay isang full tank ng tangke, isang ganito. So mabibili ninyo to sa tindahan, sa auto supply, nasa 700 to 1,000 ang isang ganito. Depende sa tindahan. So no need na bunutin ninyo yung injector, lagyan na lang ninyo ng ganito. Kasi magbunot pa kayo ay grabe yung trabaho. Pero kung ganun pa rin ang nangyari, pwede ninyong bunutin. So yan, ilalagay natin na yung bagong filter. So mayroon tayong ditong bagong filter. Ayan, ito yung bago. So kaysa dito, madumi na talaga. So yun,
kabit na natin to guys. Palit filter. Ito yung luma. Ito. Ayan. Ayan yung laman ng filter. Ayan o. Yan yung laman ng filter nya. Sobrang dumi. Yan. Ayan. Ganyang kadumi yung filter. Ngayon pinalitan natin ng bago dahil mahina yung buga sa injector ng gasolina dahil marami nang kumapit na dumi dito. Tapos sa debris na yan, ito rin yung gasolina nya. Ayan, sobrang dumi. So may debris na siya. Ito debris nya. Tapos ito gasolina na contaminated. So ito so sigurado umabot na sa injector yung dumi nito. So ito kasi kalawang yan, kalawang at mga debris, materials, minerals. So ang ginawa natin, bumili tayo nito. So bumili tayo ng injector cleaner at filter. Para itong injector cleaner, siya na yung maglinis sa injector. Ito, siya na yung maglinis para yung trabaho natin hindi na baklas kabit, kasi binaklas na natin yung injector, nilinis. Ngayon na found out natin na ito pala ay marumi na talaga. So di na natin babaklasin yon at lilinisin. Cleaning agent na lang yung bahala doon maglinis. Ito, tapos gasolina, yan, tapos filter. So yan, yun po ka.